Ang kwentong aking ibabahagi ay hindi po mismo sa lolo Indo ko, kundi ito'y naging pasyente niya sa nakalipas na nagdaang taon. Walang eksaktong taon. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Dito ay parang siya ho ang naglalahad ng mga pangyayari. Hindi na rin matandaan ng lolo ko kung anong taon at taga saan yung ginamot niya, dahil isa na naman ito sa mga maraming kwento ni Lolo Indo. Tawagin na lang nating Goryo yung pasyente ni lolo, na sa edad na 20 ay kasagsagan ng kanyang pagkabinata. Si Goryo ay isang maglulupa at may pailan-ilang kaibigan sa kanilang nayon, at meron din siyang natatagong buntot ng pagi, dahil ayon kay Goryo, minana pa daw niya yon sa yumao niyang lolo, yung buntot pagi na ito. Nang isang umaga, paggising ni Goryo ay agad na tumanaw ito sa bintana, dahil di niya namalayan na tanghali na pala, at sa di niya inaasahang pangyayari ay bigla niyang narinig yung boses ng kaibigan niyang si Umel. Agaran naman niyang pinapasok ito sa kanilang tahanan, dahil tila ba may mahalagang sasabihin ito. Ayon kay Umel ay iimbitahan niya si Goryo dahil may kasalan daw sa kapitbahay ng kanyang ate. Dagdag pa ni Umel ay yung ate daw niya kasi ang magluluto ng nasabing kasalan. Hindi agad nakakibo si Goryo dahil alam niyang hindi siya papayagan ng kanyang ina. Pero muling nagsalita si Umel na hihintayin niya si Goryo doon sa may puno ng mangga kung saan lagi silang nakatambay. Kaya nang sumapit ang araw na kanilang napag-usapan, ay nakiramdam muna si Goryo sa kanyang nanay kung ito ba ay tulog na, pati sa kanyang tatay. Nang matsyempong naghihilik na ang kanyang mga magulang, dali-dali niyang tinanggal yung lock ng bintana, nagpahid ng konting pamada at nilagay yung buntot pagi sa kanyang bag. Sabay bukas na ng bintana nitong si Goryo, at pagdakay tumawid na siya. Sandali pa ang lumipas, walang ano-ano ay narating na ni Goryo yung lugar na kanilang pinag-usapan, hanggang sa nagkita na nga ang dalawa. At mabilis nilang nilakad yung kabilang baryo kung saan doon nakatira yung kanyang ate. Sa tabing ilog dumaan itong dalawa, pero nang habang binabagtas nila yung gilid ng pampang ng ilog ay may napansing babae si Goryo. Doon ay nagwika si Goryo ng, "Bakit kaya may naglalaba pa ng ganitong oras sa ilog?" Bulong na medyo kinikilabutang tanong ni Goryo kay Umel. Sumagot naman si Umel, "Pare, guni-guni mo lang yan. Sino bang babaeng maglalakas loob na maglaba ng ganitong oras? Sige nga." Pabalang na sagot ni Umel. Nagtataka man, ngunit bawat hakbang ni Goryo ay panay tingin niya sa babae. Hinaharot-harot pa siya ni Umel, at ayon kay Umel, kanina pang naghihintay yung mga magagandang dilag sa may sayawan. Kaya nang sila ay makarating sa bahay mismo ng ate ni Umel, ay agad silang hinainan ng pagkain. At sa di inaasahan ay may bisita pa palang iba yung kanyang ate. Pagkaabot ng pagkain sa kanilang dalawa ay tila ba nagtatawanan pa ang dalawang to. At habang nung kumakain na nga sila ay may napansin si Umel sa kabilang bahay na panay ang tingin kay Goryo. Kinalabit ni Umel si Goryo upang ituro yung babaeng napansin niya sa kabilang bahay. At nang tingnan naman ni Goryo kung saan banda yung sinasabi ng kaibigan niya, ay may kung anong pagkagulat ang nadama niya sa babaeng nakita niya. Dahil walang ano-ano ay nabitawan niya ang platong hawak niya at sabay sabing, ayoko nang kumain." Sa puntong yun mga kabagis ay naiintindihan naman siya ng kanyang kaibigan.
Kaya walang ano-ano ay nagkunwari si Goryo na baka pwedeng makigamit ng banyo ng ate ni Umil. At nang siya ay nasa banyo na, ay may naulinagan siyang nag-uusap na dalawang babae. Ayon sa kanyang pagkakarinig, may sasampulan daw silang lalaki at siguradong ikakamatay daw niya ito. Nagtataka si Goryo sa kanyang narinig dahil sobrang tapang naman daw ng babaeng yun para magsalita siya ng mga ganong bagay. Nang matapos na siyang magbanyo, ay nakaramdam siya na tila ba ganado at gigil makipag-usap sa ibang kababaihan. At nang magsimula na ang nasabing sayawan, ay naisayaw pa niya mismo yung babaeng itinuro ni Umil kanina. Ayon sa paglalarawan ni Goryo kay Lolo Indo, ay tila hangal daw yung babaeng naisayaw niya. Dahil mantakin mong inaya pa siya na pumunta sa bahay ng babae. Tumanggi naman si Goryo dahil alam niyang napakalaking bawal yun sa mata ng tao. Lalo na nung unang panahon. Alam niyo naman kung gaano kakonserbatibo ang pinanggalingan natin. At sa buong magdamag na yun ay tanging yung babaeng yun lang ang kanyang naisayaw. Siya nga pala, tawagin na lang nating Delia yung babae na yun. Dahil yun ang pangalang nabanggit ni Lolo nung kwento niya sa akin ito. Nang matapos na ang kasalan, ay agad ding umuwi ang magkaibigan. At nang sila ay naglakad sa kahabaan ng parang, ay tila nakarinig ng boses ng babae itong si Goryo. Hindi niya pinansin ito dahil pagod at puyat ang kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Hanggang sa dumating na si Goryo sa kanilang bahay, agad naman siyang nakatulog sa kwarto nilang magkakapatid. Wala pang ang 3 minuto ay nakatulog na agad siya at sumagi sa kanyang panaginip yung babaeng nakilala niya at nakita niya sa ilog. Ayon sa panaginip ni Goryo, tinatawag siya ng babae para magkita sila sa sagingan ng lolo niyang Yumao. Ang babae ay tila nakatayo lamang at ito'y nakaputing damit na may halong itim na kulay. Nang biglang nagising si Goryo dahil ang akala niya ay nasa labas lang ng bahay yung babae sa panaginip niya. Ngunit wala naman. Lumipas ang gabing yun at sa paglipas uli ng 3 gabi ay muli na naman niyang napanaginipan ang babae sa sagingan. Umiiyak ito at may hayop na nakabantay dito sa tabi ng puno ng saging. Hindi may paliwanag sa panaginip ni Goryo kung anong hayop ba yung nakabantay sa babae. Nagtataka din siya. Bakit kailangan pa nabantayan ng hayop yung babae? At lumipas na naman ang mga araw hanggang sa sunod-sunod na gabi na niyang napapanaginipan ito. Paulit-ulit na yung babae pa rin sa sagingan. Hanggang sa bigla siyang nagising ng 10 oras ng gabi. Dahil gusto niyang maliwanagan kung ano ba ang meron. Ano ba ang ibig sabihin ng kanyang panaginip. Liliwanagin ko lang mga kabagis. Ayon po sa kwento ng aking Lolo Indo, si Goryo ay isang albularyo. At sa kanya namang kaalaman na galing sa kalikasan, ay kahit minsan hindi pa siya nakapanggagamot. Kaya di niya rin tiyak kung uubra yung natatangi niyang dunong laban sa iba't ibang elemento. Sa madaling sabi, natapos niya ang debosyon. Pero hindi pa naman niya nasusubukan ang kanyang tangan. Balik tayo sa kwento. Bitbit ang buntot pagi at ilaw ng lampara, lumabas ng bahay si Goryo. At bago pa siya sumuong, ay umusal muna ito upang magamit ang buntot pagi niya. Mula sa kanilang bahay ay dahan-dahan siyang lumapit kung saan banda yung punong saging sa panaginip niya. Ngunit bago pa siya makalapit,
ay bigla na lang siyang binagsakan ng isang puno ng saging na tila ba kakaputol lang nito. Mabilis niyang inilagan ito. Maya-maya pa'y nakaramdam na siya ng paninikip ng dibdib o yung hirap sa paghinga. Sa puntong yun ay niladlad na ni Goryo yung buntot pagi at yung dulo nito ay nakasayad na sa lupa. At sa kanyang pakikipagsapalaran ay muli niyang tinungo kung nasaan yung puno ng saging sa panaginip niya. Maya-maya pa'y napansin na niya yung isang puno ng saging kung saan ito ay hitik sa bunga. At ang katabing puno nito ay yung nakikita niya sa kanyang panaginip. Ngunit sa kanyang pagkakahakbang ay tila natigilan siya dahil nakita niya ang isang kakilakilabot na nilalang na akala mo'y galit na galit. At sa buong akala ni Goryo ay nag-iisa lang ito. Maya-maya pa'y nakadinig siya sa paligid ng kung ano-anong boses. Yun bang naghihiyawan na parang nagkakagulo dahil sa parang may inaabangan sila, hanggang sa madako siya ng tingin doon mismo sa ubod ng saging. Ngunit isang nilalang ang nakaabang doon at nakanganga ito sa tapat ng ubod ng saging. Nang walang ano-ano ay hinampas niya ng buntot pagi ito. Tinamaan niya yun sa likod, pero mukhang hindi yun natinag. Inulit niyang muli yung kanyang pagkakahampas para lumayas sa tapat ng saging ang nilalang. At doon ay napagtanto ni Goryo na tikbalang at aswang pala yung nag-aabang sa lugar na yun. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Goryo na ang pinag-aagawan nila ay ang mutya ng saging. At nang maya-maya pa nga, bumagsak na ang unang patak na nagmumula sa ubod ng saging at dali-daling ibinuka ng tikbalang yung kanyang bibig. Sa madaling sabi, yung tikbalang ang nakakuha ng katas o yung tinatawag na mutya ng saging. Matapos ang pangyayaring yun, animoy nagpiesta ang mga tikbalang dahil sa paglabas ng iba pa na kauri nito. Ngunit may isa pang nilalang ang sumugod sa kanilang pwesto. Sa galit naman ni Goryo ay winasiwas niya ang buntot pagi paikot mula sa bandang itaas ng kanyang ulo. At sa kanyang pagwasiwas ay bigla siyang sinugod ng aswang. Nilundagan siya nito at sabay hawak sa kanang braso niya. Kaya yun yung unang pinuntirya ng aswang. At sa pagkakahawak ng aswang sa braso ni Goryo ay nag-agawan sila dito na nagpapambuno. Maya-maya pa'y nakarinig sila ng mga hiyaw na nagmumula sa tinig ng mga tikbalang. At sa kabilang dako, habang nagbubuno yung aswang at si Goryo, para bang ayaw paawat ang dalawa dahil sa pag-aakalang mauunahan nila ang bawat isa. At nung nagkabitawan na sila, tsaka muling sumama ang pakiramdam ni Goryo. Nahawak na niya ang kanyang dibdib na para bang hirap ng huminga. Umatras siya sa laban dahil nararamdaman niyang hindi siya uubra sa mga nilalang. At yung pag-uusal niya kanina ay tila hindi gumana. Kaya't sa madaling sabi, siya ay pinaglaruan ng mga orasyon ng tikbalang at ng aswang. Dali-dali siyang umatras. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang kinalampag yung pinto at dingding ng bahay nila. Ngunit sadyang hindi magising ang kanyang kapatid at mga magulang. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagkalampag, ang unang nakarinig sa kanya ay ang kanyang tatay. Takang-taka ito at tila ba takot na takot hanggang sa nagising na ang lahat dahil sa nagkakanda-utal-utal ng paliwanag sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Goryo. At nung pinaupo na siya, tila ba nakakarinig siya ng boses ng tikbalang sa kanyang wisyo. Animoy tinatawag siya ng tikbalang upang siya ay kausapin. Sa sandaling nakaupo na si Goryo sa maliit na upuan, pinainom siya ng tubig. Pagkatapos nitong uminom,
Nang umikot ang paningin ng kanyang mga mata sa loob ng kanilang bahay, maya-maya'y kitang-kita ng dalawang mata ni Goryo yung tikbalang na nasa loob na ng kanilang bahay. Nagsisisigaw si Goryo. Tikbalang! Tikbalang! Sabay umamba na ito, nahahampasin ng buntot pagi ang nilalang, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid at tatay. Hanggang sa itinuro na niya sa kanyang mga magulang yung kinalulugaran ng tikbalang. Lahat sila ay napalingon sa sinabing pwesto ni Goryo ng tikbalang. Ngunit ni isa sa kanila ay walang nakikitang tikbalang sa loob ng bahay. Tanging dingding ang nakikita ng lahat at tanging si Goryo lamang ang nakakakita dito. Ngunit mabilis na nagsaboy ng asin ang kanyang kapatid dahilan para biglang mawala yung tikbalang sa loob ng bahay nila. Lumipas ang isang oras nang muling nanumbalik ang magandang kondisyon ni Goryo o ng kanyang wisyo, at lumipas na lamang ang gabing yun sa pamamahinga ng buong pamilya. Sa pagsapit ng kinabukasan ay hindi niya sinabi sa pamilya niya kung saan siya nanggaling, at kahit kaninong mga usyoserong tao doon ay ni isa ay wala siyang pinagsabihan. Pero sa tuwing sasapit ang hapon, sa paglubog ng araw, ay tila bangungot ang mga nangyayari kay Goryo, dahil bigla-bigla na lamang na lumalaki ang kanyang tiyan na para bang buntis, para yung isang sumpa. At kapag umaariba ang ganong sumpa sa kanyang katawan, ay naiisip niyang magpakamatay na lamang dahil sa kakaibang nangyayari sa kanyang katawan. Ganun na lang kasi ang nangyayari sa kanya sa tuwing hapon. Hanggang sa sumunod na araw, bandang hapon na yon, habang siya ay nakatanaw sa kanilang bintana, ay may isang tao na tila nakatanaw din sa kanya sa di kalayuan. Maliwanag pa ng mga oras na yun, kaya natitiyak niyang ito ay alagad ng elemento. At sa paglipas ng ilang minutong pagmamasid ng taong yun, ay bigla na lamang lumapit ito sa kanya. Sakto naman walang kasama si Goryo ng mga oras na yun. Hindi naman pumasok ng bahay pa yung lalaki. Pero ayon sa lalaking yun, nung nagsalita ito, ay inaaya niya si Goryo. Maya-mayang gabi ay magpakita daw si Goryo doon sa kinapupwestuhan ng saging, dahil may magandang balita daw sa kanya yung tikbalang. Dagdag pa ng lalaki na aalisin daw ng tikbalang yung orasyon sa kanya kapag siya ay magpapakita doon sa pwesto ng puno ng saging. At hindi lang yun, isasalin daw kay Goryo yung taglay ng mutya ng saging. Lahat ng klaseng pambobola ng lalaki kay Goryo ay sinabi niya dito. Ngunit si Goryo ay tila tuod lang naman na parang nahipnotismo siya, kasi oo lang siya ng oo dito. At sa kanyang isipan pa noon, kahit ganun na ang kanyang kalagayan, gusto na ring masubukan ni Goryo kung hanggang saan ba talaga yung taglay niyang kaalaman sa pagiging albularyo. At pagkagat nga ng dilim, habang palubog ang araw, ay parang napakaganda ng pakiramdam niya. Yun bang atat siyang umalis, pero hindi pa pwede dahil gising pa ang kanyang pamilya. Pero sa mga ilang sandali ay nakaalis din ito. At nang mga sandaling nakarating na siya doon sa puno ng saging, ay tila may pagkalito pa sa kanyang isipan. Ngunit isa lang ang maliwanag sa kanya. Gusto niyang makalaban o kalabanin na yung mga gumagambalang nilalang sa kanya. Sa pananatili ni Goryo sa naturang lugar ng mga ilang sandali, maya-maya pa'y dahan-dahan nang nagpapakita sa kanya yung tikbalang, hanggang sa tuluyan na nga itong lumitaw. Pero wala namang nagawa si Goryo at kinausap lang niya ito. At ayon sa kanilang pag-uusap, mula sa tikbalang ay maluwalhati niya raw na ipapamana o ibibigay sa kanya yung mutya ng saging, sa kondisyon na kung maibibigay daw ba ni Goryo yung kanyang hiling,
Umuo na agad si Goryo bago nagtanong kung ano yun. Sa sobrang pananabik nito na mapa sa kanya ang mutya ng saging. Ano po ba yung ipag-uutos nyo? O kahilingan? Wika ni Goryo sa tikbalang. Ayon sa kwento ni Goryo kay Lolo Indo, sa kahilingan ng tikbalang ay dapat ay maiharap niya yung babaeng madalas maligo ng gabi sa ilog. Sa kadahilanang gusto niya raw maisama ito sa kanilang kaharian at gagawin nilang reyna. Dagdag pa na wika ng tikbalang na ipinapagawa niya ito kay Goryo dahil sa hindi daw niya kaya yung aura umahika ng babaeng yun. Bigla namang sumagi sa isip ni Goryo na kaibigan ng ate ni Umil yun. Kaya't nagyabang naman si Goryo sa tikbalang at ang sabi niya ay, Yun lang? Yun lang bang ipag-uutos mo, kaibigan? Malit na bagay yun. Sige, bukas na bukas, ganitong oras, ihaharap ko sa'yo yung babaeng yun. Ang lagay ano naman ang mahihita ko sa'yo kapag nahiharap ko na sa'yo yung babae? Maangas na paliwanag ni Goryo sa tikbalang. Doon ay pinangakuan siya ng tikbalang na kapag nadala niya yung babae ay may ibibigay na sa kanya yung mutya ng saging. Dagdag pa uli ng tikbalang, si Goryo ay sasambahin ng maraming elemento sa oras na malunok na niya yung mismong mutya. Pati ang mga karamdamang gumugumon sa kanyang katawan ay mawawala. Kaya sa puntong yun ay napalundag pa sa tuwa si Goryo. Ang hindi alam ni Goryo ay niloloko lang siya dahil sa huli ipapakain lang siya sa mga ibang elemento o mga nilalang na magiging sanhi na sana ng kanyang kamatayan. Hindi na nga natulog ng gabing yun itong si Goryo at dali-dali siyang nagpunta ng ilog at nagbabakas sakaling makita niya yung babae. Pero sumapit na ang umaga at lumipas ang maghapon ay ni-anino ng babaeng yun ay di niya nakita hanggang sa inabot na siya ng halos mag-aalas 8 na ng gabi. Nawalan na siya ng pag-asang makita pa ito. Ngunit tila ba hindi niya iniinda ang gutom dahil sa pangakong mutya ng saging. At nang aalis na sana siya para umuwi, laking gulat niya na lamang nang nakita niya na bigla yung babae. Nakatayo ito sa di kalayuan sa kanyang pwesto. Ako bang hinahanap mo? Wika ng babae. Tumangu-tangu lang naman si Goryo at inangat ang kanyang palad na tila ba gusto niyang makipagkamayan at abutin yung kamay ng babae habang papalapit ito. Ngunit sa halip na saluhin ng babae ang palad niya ay may kung anong parang mahika ang ginawa yung babae at bigla na lang nakalapit ito agad kay Goryo, sabay sakal sa kanya nito. Tunog ni Goryo. Sa sobrang lakas ng babae ay naiangat siya na halos isang talampakan mula sa lupa. Kahit nahirap naman na magsalita si Goryo ay pilit itong nagpaliwanag. Nabanggit pa niya yung tikbalang at aswang na nagbabantay mula sa puno ng saging. Doon ay lumuwag ang pagkakasakal sa kanya ng babae at ibinaba siya. Habang paubo-ubo pa si Goryo, sa puntong yon ay binalaan siya ng babae na baka hindi na siya abutin ng ilang araw pa ang buhay ni Goryo. Mula ngayon ay makakaranas ka ng mga alingas-ngas sa katawan, pati na ang mga kaibigan mong tikbalang at aswang na nagkukubli sa malaking dahon ng saging. Ano ang kanilang pinagmamalaki? Yung mutya ng saging? Para sa kaalaman nyo, sa inyong lahat, isang ihip ko lang sa inyo. Pwede na kayong mamatay kahit anong oras. At ikaw, Goryo, bumilang ka na ng araw ngayon para sa iyong buhay. Wika ng babae kay Goryo na tila ba tinataningan na ang araw ng kanyang buhay.
Lalong natakot at nanlaki ang mga mata ni Goryo dahil nalalaman ng babae ang bagay patungkol sa kanya at sa tikbalang pati sa aswang. Sa takot ni Goryo ay nanakbo siya papaalis ng ilog. Sobra no ng pagmamadali niya, kaya't sa ilang sandali ay natungo niya ang kanilang bahay, sabay akyat sa loob ng kwarto. Tsaka niya kinuha ang buntot ng pagi. Takang-taka naman ang mga magulang nito at bakit ganun yung asal ni Goryo. Ngunit bago siya makalabas ng bahay ay may tila ba humawak sa buntot ng pagi na dala niya. Bumaliktad si Goryo sa labas ng pintuan. Dahilan para ito ay mahulog sa lupa at masubsob. Para siyang sumabit At sa pagkakasubsob niya, parang napukaw ang kanyang wisyo. Hanggang sa parang nananaginip na ito, pero gising ang kanyang ulirat. At iba't ibang elemento na ang naririnig niya sa kanyang isipan. Para bang gusto na siyang ialay at kainin. Tapos may mga tinig pang animoy ginugulo ang kanyang kaisipan upang mailigaw at linlangin yung kanyang tamang pag-iisip sa mga oras na yun. Nang pilit na niyang iminulat ang kanyang mata para iwaksi ang gumugulo na mga elemento sa kanyang kaisipan. Kasalukuyan palang nakadukdok ito sa lupa at sa kanyang pagkabalisa, pagtaas ng kanyang ulo ay bigla na niyang nakita yung tikbalang na animoy galit na galit at nanlilisik ang mga mata nito. Kaya't dito ay bigla na lang napaupo sa lupa si Goryo at napapaatras na siya sa sobrang takot. Nang nandun na ang kanyang mga magulang, itinuturo na niya sa mga ito yung tikbalang mismo sa kanyang harapan. Pero ang totoo, walang tikbalang sa harapan niya, kundi unti-unti na siyang sinisingil ng mga elemento dahil sa kanyang pangako sa tikbalang, at naliligaw na ang kanyang isipan. Hanggang sa ito ay tuluyan ng sinaniban ng kung anong elemento. Tikbalang, Nay! Tikbalang, Nay! Ayun na! Ayun na! Gusto niya akong kagatin! Gusto niya akong kagatin! Ang dami nila! Susukurin na nila ako! Hiyaw ni Goryo na animoy na babaliw o nasisiraan na ng ulo. Ngunit dahil sa pagmamahal ng isang ina, hinakap siya ng kanyang nanay at sakasaboy naman ng asin ng kanyang tatay sa paligid. Doon ay pinasok na siya sa loob ng kanilang bahay upang doon pagpahingain sa kanyang silid. Halos 1 oras na tulala si Goryo na nakatingala sa atap. Maya-maya pa, unti-unti niya nang nararamdaman na namamaga yung 2 palad niya. Hanggang sa buong braso nito na tila ba namimilog sa taba. At may panakanakang galis na rin ang tumutubo sa iba pang parte ng katawan niya. Saksing buhay si Goryo sa mga pagbabago ng kanyang katawan sa ilang minuto niyang pagmamasid sa kanyang sarili. Hanggang sa dumapo na naman sa kanyang pandinig yung mga iba't ibang boses ng tikbalang at aswang na animoy hinahabol siya sa kanyang pakiwari. At maya-maya pa'y nakarinig siya na tila ba nagtatakbuhan sa paligid ng kanilang bahay. At habang nagtatakbuhan ito, may mga paghampas-hampas pa sa bawat dingding. At bawat hampas nila sa dingding ay siyang hiyaw ni Goryo. Dahil sa hampas na yun ay dagdag sa kapangyarihan ng sumpa ng paglaki ng tiyan ni Goryo. Hindi naman malaman noon ang gagawin ng kanyang mga magulang. Dahil hindi naman nila alam kung anong karamdaman ang dumapo kay Goryo. Isa pa ay para na kasing nasisiraan na din ng ulo ito. Aray! Aray! Aray ko! Umiiyak na lang si Goryo nun sa sakit dahil wala naman siyang magawa. Hinihintay niya na lang nun na siya'y bawian ng buhay. Sa buong magdamag ay hindi siya pinatulog ng tikbalang, nung aswang at ng babae sa ilog.
Bago sumikat ang araw, ay muling naramdaman ni Goryo yung kanyang kaliwang liig. Tila ba may ipis na nakatira dito. Muli na naman siyang napahiyaw dahil ayon sa kanyang pakiramdam ay kinukutkot yung laman niya sa kanyang batok. Samantalang ang pamilya ni Goryo ay mga ordinaryong tao lang naman at lalong walang alam sa usaping lihim na karunungan. Kaya hindi nila nakikita yung nakikita ni Goryo. At sa mga oras na yon ay 3 elemento ang naglalaro kay Goryo. Orasyon ng tikbalang at ng aswang at saka yung sumpa ng babae sa ilog. Habang tumataas ang araw, dahil sa labis na pag-aalala ay naisipan ng tatay ni Goryo na puntahan yung tatay ni Umel. Dahil naaalala niyang may kaibigan itong tatay ni Umel na isang malakas na albularyo. At sa araw na din na yun ay nakausap niya ang tatay ni Umel. At yung tatay naman ni Umel ay inirekomenda si Lolo Indo. Dahil matagal na daw niyang kilala yun na talagang kayang pumatay ng mga masasamang nilalang. Ang lahat ng detalye tungkol kay Lolo Indo ay nasabi na ng tatay ni Umel. Umabot pa ng hapon noon bago sila tuluyang nakaalis. Sakay ang lumang jeep nung araw kasama si Goryo ay bumiyahe sila papunta kila Lolo Indo. Sa madaling sabi, gabi na nang makarating sila sa bahay ni Lolo. Nang dumating sila kila Lolo, ay sinalubong sila sa trangkahan ng isang binatang nakasuot din ng medalyon. Ang aking ama, mga kabagis. Sinalubong sila ni Tatay Lando at pinapasok sa loob ng bahay nila. Konting paliwanag lang ang binitawang salita ng kaanak ni Goryo. Pero matapos yun, ay dun na sinimulan ni Lolo yung kumbate o panggagamot. Pinaupo ni Lolo si Goryo sa tabi ng altar niya upang lukuban ng takot ang mga elementong gumagambala kay Goryo. Sa pagsisimula ng gamutan at kumbateng espiritual, unang inusal ni Lolo ay yung pangharang na konektado sa isipan ni Goryo. Yun bang pinutol niya yung sinulid o ugnayan sa tikbalang, aswang at doon sa babae sa wisyo at espiritual na aspeto ni Goryo. Dahil doon ay wala nang maalala itong si Goryo na may nakausap o ugnayan pa sa mga elemento. Matapos gawin ni Lolo yon, ay dito naman ay nagsipasok o sumanib isa-isa yung tikbalang, aswang at ang babae sa katawan ni Goryo. Unang pumasok ang tikbalang sa katawan ni Goryo. Andito ka na. Bigkas ni Lolo sa pagsanib ng tikbalang. Konting tanong lang ang ginawa ni Lolo sa sumanib at sabay dikit ng San Benito sa daliri ng paa ng pasyente. Yon ang ginawang paraan ni Lolo upang maisa-isa niya ang lahat ng gumagambala kay Goryo. Ang tikbalang ay hindi niya na halos pinaporma at pinagsalita pa. Wala nang patumpik-tumpik pa. Ginamit na ni Lolo yung kanyang sagradong basbas. Ang maaasahan niya, yung espada ni San Miguel. Namatay ang tikbalang na sumanib sa katawan ni Goryo sa paggilit sa liig nito ni Lolo gamit ang espada ni San Miguel sa kanyang daliri. At yung dalawang nilalang na natitirang gumagambala kay Goryo ay ganun din ang ginawa ni Lolo. Lahat sila ay pinaslang sa pamamagitan ng espada ni San Miguel. Matapos yung gawin ni Lolo Indo, lahat ng sumpa sa katawan ni Goryo ay unti-unting gumaling at bumalik ito sa dating kalagayan na normal. Sa panggagamot ni Lolo, nakalaya na si Goryo sa mga nananakit sa kanyang mga elemento o nilalang. Matapos ang gamutan, ay bigla na lamang napaluha si Goryo at sabay abot kay Lolo ng buntot pagi. Ayon kay Goryo,
Kabayaran daw yon sa panggagamot sa kanya ng aking lolo. Hindi tinanggap ni lolo yung binayad niyang buntot pagi. Bagkos ay sinabi niya dito na di siya tumatanggap ng ganon. Nilapag ni lolo sa munting altar niya ang buntot pagi at saka binasbasan ito ng sagradong dasal laban sa mga elemento. Matapos niyang gawin yun ay sinauli niya kay Goryo yung sandatang galing sa kalikasan. Walang hanggang pasasalamat ang kanilang sinasambit kay lolo. At sa huli ng kanilang usapan ay babalik si Goryo upang magpaturo kay lolo ng tamang paggamit sa lihim na karunungan. At sa paglipas ng ikalawang araw, masayang-masaya si Goryo sa kanyang pagbalik doon. At doon na niya ikwinento yung masalimut niyang karanasan sa tikbalang, aswang at sa babaeng nanumpa sa kanya.